Hello! What's up mga kahamis? Panibagong araw, panibagong video. Dito ay laging updated ka sa mga balita at updates ng Department of Education. Pati na rin mga informative videos na talagang makakatulong sa inyo, kapwa ko guro. Kasama rin dyan ang mga exciting adventure at happenings na tiyak magugustuhan nyo. Pero syempre, huwag nyong kalimutang i-like, share, at i-subscribe itong ating YouTube channel. Pakihit na din po ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko pa dito. Tara, samahan nyo ako sa bawat kwento at kaalaman. Dito lang yan sa Kahamis Vlog. So okay, andito na nga tayo sa ating screen, mga kahamis. So kung makikita natin dito sa screen, naka-table po siya into column, lahat po ng mga deduction na possible na i-deduct sa atin. Okay, ngayong 2025. So dito po, makikita natin yung rank from Teacher 1 up to Teacher 7. Kasunod niya po yung salary grade natin. Teacher 1 which is currently receiving salary grade. At eto na po yung salary adjustment natin ngayong 2025. Pag nagsimula na po yung second tranche natin. Ang Teacher 1 ay makakakuha po ng 30,024 pesos. Ang Teacher 2 ay makakakuha ng 32,245 pesos. Teacher 3, 34,421 pesos. Teacher 4, 37,024 pesos. Teacher 5, 40,208 pesos. Teacher 6, 43,560 pesos. And Teacher 7, we have 47 and 247 pesos. Okay, so kapag minultiply po natin itong ating net pay for this 2025, minultiply natin siya sa 12 months times 12, ito po yung magiging annual income po natin. Halimbawa, mag-focus lang tayo dito sa Teacher 1. Okay, ang Teacher 1 ay merong annual income na 360,288 pesos. So, ang sabi po sa batas, paano yan po magkakaroon ng tax kapag ang ating annual income ay sumobra na po sa 250,000. So, ngayon, meron po tayong 360,000. So, meron po tayong sobrang 110,288 pesos. So, ito pong 110,288 pesos, ito po ay yung makakapasok na po sa taxable. Pwede na po itong hingyan ng BIR ng tax. Kasi nga po, balikan natin, tingnan natin yung batas ng BIR. Bago tayo pumunta doon sa withholding tax natin, so punta tayo dito. Taong 2018 to December 31, 2022, dati po, ang tax po na hinihingi sa atin ng BIR ay 20% of the excess over 250,000 pesos. Ngayong taon po, kung makikita natin yung pagbabago, ngayong taon ay hihingi na lang po sila ng 15% of the excess over 250,000 pesos. So, 15% na po. Nakita naman natin yung pagbabago. Nung taong 2022, 20% yung binabawas sa tax sa atin. Ngayon, 15% na lang po. Kasi andito naman tayo sa bracket ng over 250,000 pesos but not over 400,000 pesos. So, 15% lang po ang kukuning tax po doon sa ating taxable amount. Ito po yung taxable amount natin, yung 110,288. Okay. So, withholding tax po natin annually is 15%. Yung 15% po ng neto ay ito po, itong 16,543 pesos and 20 centavos. So, i-divide po natin sa 12 para makuha natin yung monthly tax natin. Ang Teacher 1 ay magkakaroon ng monthly tax na 1,378 pesos and 60 centavos. So, ito po yung tax natin sa monthly. So, ang Teacher 1, ito po yung i-deduct sa kanya. Sa Teacher 2, ito, Teacher 3, 2,038 pesos and 15 centavos. Ito po yung deduction natin monthly sa tax sa BIR. So, ito naman, pumunta naman tayo sa GSIS Premium Contribution. Ang GSIS Premium Contribution ay paghahatian po ng employee at ng agency. Okay, ang employee po ay hihingan ng 9% at ang agency naman ay hihingian ng 12%. So, at asan po yung batas niyan? Ito po yung kanyang legal basis that under GSIS, ito po yan. So, member and employer, 9%, 12%, and kahit dito po, the same ang paghahati. Okay, so alam naman natin po, halimbawa, yung ating monthly is 30,024 pesos.
So, ang 9% po niyan ay 2,702 pesos and 16 centavos. So, ito naman po yung 12% po nun. 3,602 pesos and 88 centavos, which is, ang magbibigay po nitong amount na to ay yung agency natin, the DepEd. So, ang total po lahat niyan ay ito, 6,305 pesos and 4 centavos. So, ito po yung magiging premium contribution natin sa DepEd. 6,000 po siya. Ang laki pala ng premium contribution natin sa DepEd. Ito yung ating deduction natin. Ito yung dinadagdag ng agency. Ito yung paghahati sa premium contribution ng isang DepEd teacher. Teacher 1 po ito. Ang teacher 2 po ay ito. Teacher 3, 4, and pare-pareho lang po yan. Okay, so dumako po tayo sa pag-ibig contribution. Sa pag-ibig contribution, hati po ulit yung employee at agency. So makikita natin dyan 200, 200, 200, 200. Bakit naman lahat 200? It is because of this one. Pag-ibig Fund Circular number 460 that the subject is Guidelines on the Pag-ibig Fund's Implementation on Increase in the Maximum Fund Salary, MFS, effective February 2024. So last year po ito naging effective. So the maximum fund salary to be used in computing the employee and employer saving has been increased from 5,000 pesos to 10,000 pesos, taking into consideration financial calculations and rates of benefits in accordance with Section 7 of Republic Act number 9679. Okay, so kaya po lahat po yung 2,000 kasi hindi po ang pag-ibig tumitingin sa net pay. Okay? Ang tinitingnan niya po ay yung MFS. So meron silang limitation. Ibig sabihin, 10,000 lang po talaga yung limit na kukuhaan nila ng percentage. Halimbawa, 10,000, ang 2% po ng 10,000 ay 200. Pareho po tayong sisingilin ng 200. 200 sa atin at 200 po sa agency. Ang total po niyan is 400 pesos. Ito po yung magiging contribution na i-remit ng DepEd papunta sa Pag-ibig Fund. PhilHealth po tayo. Sa PhilHealth naman po, ganun din. Paghahati pa rin ng employee at ng agency. Ang employee ay magbibigay ng 2.5% at ang agency din ay magbibigay ng 2.5%. Ang 2.5% po ng ating net pay ay 750 pesos and 60 centavos. So, the same po yan with the agency. At ang total po natin na ibibigay sa PhilHealth, ang i-remit po ng DepEd sa PhilHealth ay nagkakahalaga ng 1,501 pesos and 20 centavos. Sa Teacher 1 po yan. Ang Teacher 2 po ay 1,612 pesos and 25 centavos. So on and so forth. Hanggang Teacher 7 po yan. So, ito po yung sa PhilHealth. No? Ito po yung sa PhilHealth. Ito siya. Effective December 7, 2019. So, dito po tayo, titingnan natin itong 2024 to 2025. Ibig sabihin, yung deduction ng 2024 is just the same this year na 5% po yung deduction natin. So, tingnan natin yung date, yung taon. Nag-start tayo ng 2.75%. Ngayon, tumaas na siya hanggang 5%. Okay? So, 5% na po siya. So, 5% divided by 2 kasi paghahatian po ng employee at ng agency. So, 2.5% po tayo. So, yan po. So, makikita po natin dito, may column po dito yung ACA pera. Ano po? Ang ACA pera is an automatic 2,000 pesos additional sa ating gross compensation, gross income. So, magkakaroon na tayo ng gross compensation sa Teacher 1 na 32,024 pesos. Okay? Bakit nagkaroon ng 32,024 pesos? Kasi, balik tayo doon, ito yung net pay natin na 30,024 pesos plus 2,000. So, ito na yung total niya. Dinagdag lang natin ito sa net take home pay natin. So, ang total deduction natin, pag in-add natin lahat ng deduction sa tax, deduction sa GSIS, deduction sa Pag-ibig Fund, deduction sa PhilHealth, ang total niya po ay tumataginting na 5,000 pesos and 5,031 pesos and 36 centavos. Ang Teacher 2 naman po ay merong 5,000 pesos and 619 and 23 centavos. Okay. Ang Teacher 3 ay merong 6,196 pesos and 57 centavos. Ang Teacher 4, meron siyang 6,000 pesos, ay 6,886 pesos and 36 centavos. Okay, so hanggang Teacher 7 po yan. Okay? Next, ito na po yung net take-home pay natin sa second tranche. Naging 26,992 pesos and 64 centavos po sa Teacher 1. Ito na po yung net take-home pay natin pagkatapos po nating ibawas itong lahat ng
deduction. Nakuha po. Ibabawas natin lahat ng deduction dito sa ating salary. Okay? Ito na yung magiging nating actual net take-home pay. 26,992 pesos and 64 centavos sa Teacher 1. Sa Teacher 2, 28,625 pesos and 8 centavos. And then, sa Teacher 3, 30,224 pesos and 44 centavos. So, hanggang Teacher 7 po. So, ang gagawin po natin para malaman natin kung ilan ba yung mararamdaman nating increase ngayong 2025 kung sakaling mag-start na silang magbigay ng salary increase. Tingnan po natin yung first tranche natin. Noong 2024, ito po yung actual na net take-home pay natin. Yung Teacher 1 ay may 25,881 pesos and 32 centavos. So, ang gagawin natin ay i-minus lang po natin itong net take-home pay natin ngayong second tranche nung net take-home pay natin doon sa net take-home pay natin ng first tranche. So, 26,992 pesos minus 25,881 pesos. So, magkakaroon po tayo ng possible additional take-home pay ngayong 2025, ang Teacher 1 ay makakaramdam po ng pagtaas sahod na nagkakahalaga ng 1,111 pesos and 32 centavos. Sa Teacher 2 ay 1,131 pesos and 90 centavos. Sa Teacher 3, 1,139 pesos and 99 centavos. Hanggang po yan, Teacher 7. Ang Teacher 7 ay makakakuha ng 1,550 pesos and 12 centavos. So ito pong naka-yellow sa column po, ito po yung mga possible additional take-home pay na marireceive natin ngayong 2025 kung magiging effective na po yung second tranche. Okay, so pag nagsahod tayo, nagkakahalaga ng 1,000 yung mararamdaman natin. Ito yung magdadagdag doon sa payslip natin, ano? Kasi alam ko yung mga payslip natin kapag marami pang deduction, lalo na meron tayong loan, ito yung dadagdag doon sa nakukuha natin na net take home pay sa ngayon. Magpa-plus siya ng 1,111 pesos and 32 centavos sa Teacher 1 hanggang Teacher 7. Okay po? So, I hope na naintindihan po ng ating mga kaguruan. Okay mga kahamis, so ngayon ay nakita na natin kung paano ba yung kino-compute yung ating mga deduction, binabawa siya sa ating net take home pay at paano tayo nagkakaroon ng possible net take home pay na additional kapag nagkakaroon po ng salary increase per tranche. Okay po? So ulitin natin, ang Teacher 1 ay mararamdaman niya 111 pesos and 32 centavos. Sa Teacher 2 ay meron tayong 1,131 pesos and 90 centavos. 139 pesos. Sa Teacher 3, meron tayong 1,099 centavos. So, until Teacher 7. So, ulitin ko, ito pong aking example ay base po sa batas at sa pinapairal po na deduction. Okay, so, ngayon alam na natin. So, yun lang po mga kahamis. So, ulitin, sa susunod na video natin, mag-usap-usap ulit tayo. Okay, so, gano'n na nga, tapos na tayo. Pero baka may magtanong, asan yung Master Teacher 1, Master Teacher 2, Master Teacher 3, Master Teacher 4 dyan na deduction? Hindi ko po dito sinabay kasi meron din po silang ibang BIR withholding tax computation. Baka malito po kayo at makikita nyo na biglang tumaas pagdating sa Master Teacher 1. So, sige po, kung hihingi po kayo ng video, pwede ko pong gawan po yun ng video. Lahat namang Master Teachers ang bibigyan natin ng example computation. Okay? So, yun lang po. I hope na nakatulong po itong aking maikling video sa inyo. And sa ulitin, magsama-sama ulit po tayo. And please, subscribe to my channel and hit the notification bell para palagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video. Again, this is your friendly neighborhood, friendly teachers. Palaging nagsasabi, Kamis Vlogs, I love you all. Bye-bye. Thank you.